Incorporated. This is Kalahi DWXR 101.7 FM. Proud member of KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Narito na ang makabagang uri ng balitaan at talakayan sa radyo. Balita at talakayan. Balita at talakayan. Hihimay ng mga isya, talakay ng mga maiinit na usapin. Maglalahad. Punto por punto. Balita at talakayan. Tambalan. Sandy Soriano at Dom Lago. Alas 12 ng tanghali. Lunes, Miyerkules at Biyernes. Kasabay ng inyong tanghalian. Balita at talakayan. Dito lang sa himpilan ng DWXR 101.7 Kalahi mo FM. Balita at talakayan. Okay, maulang tanghali po sa lahat ng nakikinig at sumusubaybay sa programang Balita at Talakayan. Medyo malamig. Pero sa national medyo mainit yung usapin, Pero bago natin pagpatuloy yan, binabati muna natin lahat ng nakikinig at sumusubaybay sa programang Balita at Talakayan. At syempre, mapapakinggan nyo po yan ng live. Dito lang po yan sa 101.7 Kalahi FM Radio. At pwede rin nyo po yan subaybayan sa Facebook page live ng Kalahi pa rin. At syempre, doon sa mga hindi po nakasubaybay doon sa programa, pwede nyo po kaming pakinggan at panuorin din sa YouTube. Meron po kami, hanapin niyo lang po yung programang Balita at Talakayan at doon makikita nyo at mapapakinggan nyo yung aming programa. Okay, paalala muna po tayo sa lahat ng mga motorista, konting ingat lang po. Talagang medyo madulas yung ating karsada ngayon at saka delikado po. Kailangan laging chinecheck nyo yung inyong mga sasakyan, lalo-lalo na yung mga nakamotor. Iwasan po magpatakbo ng mabilis. At baka ma-aksidente kayo ay problemang malaki. Laging i-check yung gulong nyo. Kung okay ba yung gauge nito, pati yung sa mga naka 4 wheels. Konting ingat lang po. Huwag nang magmadali, makakarating din naman sa patutunguhan Sa bagay ngayon naman talagang medyo matraffic tayo diyan sa bayan ng Calapan. Di natin alam bakit pag naulan ng ganito, talagang sobra yung traffic na nangyayari diyan. Kahapon sobra yung traffic. Yung pala merong problema diyan sa may Pure Gold, kaya pala hindi makausad. Yung mga sasakyan ay merong nabalahong tracking diyan. At talaga namang inabot tayo ng siyam-siyam. Kaya nag-iba tayo ng rota. Yung po kagalingan pagka alam niyo yung pasikot-sikot. May mga rota pong pwede kayong suutan kung gusto niyo pumunta ng ng mga lugar katulad ng palengke pag nagagaling kayo ng Lalod. O kaya diyan sa yung bagong gawa, yung project ni Congressman Arnan Panaligan. Siya mayor pa, yung diyan sa may pasok mo ng Phoenix sa Tibag, lalabas ka ng Santa Isabel. Napakaganda pong proyekto yan. At malaki ang natutulong sa ating mga kababayan, lalong-lalo na doon sa mga papunta diyan, San Teodoro, Baco, papuntang Canubing. Kung matraffic lang dito sa main highway, diyan na po kayo dumaan. Lumusot po kayo diyan. Pagka sa may Tibag, ilalabas na po kayo ng Santa Isabel. At napakaganda pa ng mga tanawing madadaanan. Yung ganung mga proyekto dapat yun ang napapakinabangan pagdating sa infrastruktura. Yung mga daang kumbaga, yung mapapakinabangan mo. Hindi yung basta ka gagawa lang ng karsada, hindi naman prioridad na gumawa ng karsada doon sa mga ganung lugar. Sana yan yung maging proyekto ng ating kung sino man ang mga susunod pang mga manunungkulan. Yan ang maging proyekto lalong-lalo na po dito sa siyudad ng Calapan na talagang halos talagang masasabi natin yung progreso nakikita naman natin. Nakikita natin. Kaya yung mga sasakyan napakadami. Kung anong klase ng sasakyan meron sa Manila, meron na rin po dito sa atin sa siyudad. Sana makita nila yung mga ganyang problemang nangyayari kasi pang matagalan po yung
kung magkakaroon po tayo ng mga diversion road dito sa sa Kalapan. Hindi lang po dito sa main highway, dapat may mga may mga iba't ibang daan na pwedeng lusutan. Mainit po yung usapin sa sa national, yung impeachment complaint. At naihahay na po ng Kongreso at napakapalad ng ating probinsya dahil isa yung ating kinatawan sa unang distrito, si Congressman Arnan Panaligan, na napagkatiwalaan na maging prosecutor dito sa Labing-7, isa po siya sa napili. Abat malaking bagay po yun. Malaking bagay po na napili siya dahil hindi lang nakikilala talaga yung probinsya natin, pati yung mga ginagawa ni Congressman Arnan Panaligan. Hindi naman po ibig sabihin guilty na agad diya si Vice President Sara Duterte. Pagka po yan gumulong na, may mga paglilitis pong gagawin diyan. At saka may mga grounds naman yun nga lang, hindi may paliwanag, 'di ba? Kung titingnan naman natin, yung naging issue diyan, isa diyan yung paggastos ng 125 million sa loob lamang ng 11 araw ay hindi may paliwanag kung saan napunta. Siguro kung may paliwanag ito, baka hindi ito umabot sa sa impeachment complaint. Siyempre, tungkulin talaga ng ating mga mambabatas na imbestigahan yung mga ganyang paglustay, lalo na milyon-milyon ang involved diyan. Yan pera at pinaghirapan ng ating mga kababayan doon sa mga tax na binibigay. Kailangan imbestigahan po yan. Ang mahirap po kasi diyan, pagka nanahimik na yung mga yan, baka sabihin naman nakinabang niya mga yan, naambunan nung nawawalang pera. Kaya dyan yung makikita yung galing nung mga mambabatas natin doon sa paglilitis niyan. Marami na mga nagkaroon na rin tayo ng impeachment, di ba? Kay Joseph Estrada. Na-impeach din siya noon. Dahil sa bang kaso niya, katiwalian din ba? Kaya po tungkulin po talaga yan, lalo na kung may mga basihan naman na nakalagay sa ating konstitusyon. Katulad ng public yung pagtatraidor sa tiwala ng bayan. Betrayal of public trust, yung paggasta ng malalaking pera, yung mga bilyon. Yan po ay talagang kailangang maimbestigahan. Lalo na nga po, hindi ito may paliwanag ng mabuti. Hinihinga naman po ng paliwanag Pero hanggang ngayon wala po. At ang laging sinasabi, confidential yan ngayon po, siguro basahin muna natin isang balitang nasyonal para may idea po tayo dito sa impeachment complaint. Kung paano po ito gugulong ito po yung pahayag ni Senator Chis Escudero. Siya ngayon kasi yung Senate President Siya yung Senate President at sa kanya ibibigay ito. Ibibigay ito ng Kongreso sa Senate para kumbaga dito to yata lilitisin Ang problema mukhang after election pa ito. Matututukan nila So basahin natin tiniyak ni Senate President Francis Chis Escudero na walang magaganap na impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte habang naka-session break ang Senado. Ginawa ni Escudero ang pahayag matapos hindi ma-repair sa plenaryo ang article of impeachment na ipinadala ng House of Representatives kamakalawa ng hapon. Ang huling araw ng sesyon ng dalawang kapulungan ng Kongreso. Sinabi ni Escudero na sa Junto pa kung kailan magbabalik ang sesyon sa kapormal na masisimulan ang pagtarakay ng article of impeachment. Sa ngayon, anya ay hindi pa opisyal na naihain sa plenaryo ang AI dahil wala ng oras gawin ito kamakalawa. Sinabi rin ni Escudero na walang dahilan para magmadali ang mga senador na umupo sa impeachment court, lalo na't ipinadala naman ang AI halos ilang oras na lang bago mag-adjourn ang session. Ipinunto rin ni Escudero na 2 buwan na inupuan, pinag-aralan at binasa ng mga mambabatas ang impeachment complaint laban kay Duterte at hindi naman tama na ang Senado ang magmadali sa huling araw ng sesyon dahil nasa agenda na nila ang pagtalakay sa mahalagang panukalang batas. Para makunbin ang impeachment court, kailangang may sesyon ang Senado
para manumpa ang impeachment judges, kailangan may session ng Senado. Bagaman ang trial pwedeng mag-proceed kahit na recess tulad ng nangyari kay dati at yumaong Chief Justice Corona, dapat ito ay masimulan, makunbin at mapanumpa ang mga judges pagkat may session. So kung may mangyayari mga aksyon o kaganapan kaugnay ito, yan ay mangyayari sa June 2 pag-resume ng Senado matapos ang eleksyon at pasya yan ng mayorya kung aamyandahan ba ang rules. Anong ilalagay sa rules, Ani Escudero? Ayan, ha? So hindi pa rin matutuloy yung after election pa. Siyempre, may mga kanya-kanyang kanya-kanyang yung mga political party. Ang Duterte, meron ding grupo na kumakandidato ngayon. Ilan ba yung kandidato ng grupo ni Duterte? Kasama yata dito si Philip Salvador. So 6 yun. So mahihirapan na pagka nanalo itong mga kaalyado ni Duterte sa Senado. Mahihirapan hindi matutuloy ang impeachment na yan. Kasi may number game din yan kaya talagang poprotektahan din nila. So kung yun namang manalo diyan ay yung mga anti-Duterte, abay tagilid po talagang may impeach yan. Pero ayun naman po base do sa base naman po yan, siyempre papag-aralan po ng Senado yan. Base po din do sa mga investigasyon gagawin nila. Kung may napatunayan talaga yung mga reklamo kay Vice President Sara Duterte talagang maliwanag. May mga ebidensya, siguro baka matuluyan nga pong ma-impeach yan. Okay, ilan ba yung pumirma diyan? Ilan yung pumirma diyan na mambabatas sa Kongreso po ay 215 kongresista pumirma sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. At ayon sa House Secretary General na si Reginald Velasco, may 153 kongresista ang lumagda sa ika-4 na impeachment complaint laban kay Vice President Duterte. Samantala, 7 kongresista ang hindi pumirma sa nasabing impeachment complaint. Kabilang sa mga hindi pumirma si dating Pangulo at ngayon kongresista Gloria Macapagal Arroyo. Sa kabuuan, may 222 kongresista sa Kamara di Representative kaya 215 sa kanila ang pumirma sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ayun. Madami, majority nung pumirma pala dito. Pabor do sa impeachment complaint na inihain. At yun nga, ito'y ibibigay sa Senado. Senado yata ang mag-iimbestiga rito. Kaya lang after election na ito. So matagal pa. Madami pang pagbabagong mangyayari. Just sa usapin na 'yan. Okay, binabati ko nga pala si dating congressman at ngayon tumatakbo bilang mayor ng Calapan. Yung nagbabalik ito po yung nakadalawang term ng city mayor ng Calapan. At sa isang termino po niya, yung unang termino, napakadami na pong nagawa at talagang hanggang ngayon nakikita natin yung mga programa na nanggaling sa kanya. Kumbaga sa kanya nagsimula. Madami tayong kumbaga yung accomplishment. Di ba? Yung makikita natin yung disiplina noon, yung kalinisan ng lungsod ng Calapan. Isa yan sa tiningnan nung ating mga kababayan na nung una sabi maraming nagagalit at maraming nasasagasaan. Pero nung nakita nila na maganda yung epekto at nakakatulong, natuwa sila dahil naging matagumpay yung programa
Pag nakikita nga ito ng mga ng mga galing Manila, yung mga bakasyonista na taga rito, bumabalik sila, kita nila yung ibang-iba na yung Kalapan eh. Pagdating sa kalinisan at sinasabi, mukhang magaling yung mayor. Magaling yung mayor na nanunungkulan dahil naipapatupad ng ayos yung mga ordinansa katulad doon sa kalinisan, doon sa mga environment natin. Kung matatandaan nyo po, yung ating City College, isa po yan doon sa naging programa ni Congressman Arnan ni Mayor Doy Lechon nung siya ay mayor pa. Unang termino na formula po yang City College na hanggang ngayon po ay naandyan at napakarami pong natulungan nating kababayan, nakapagtapos at ngayon po ay nakakatulong na doon sa kanilang mga pamilya. Yung iba nakapag-abroad na po. Yung kung hindi po dahil sa City College, maaaring hindi po nakatapos itong mga ito kasi mga scholar po na andyan eh. Yung mga kabataan, yung mga estudyante na walang kakayanan o hindi kayang pag-aralin ng mga magulang, ay diyan po napapunta at natulungan ng City College po. Isa pa po yung ating yung orange card natin na bagamat ito yung nag-iba-iba na ng kulay, ito po ay ang nagsimula niyan at ang umakda po niyan, kung di ako nagkakamali si Consiel Edel Ilano at naipatupad po yan doon sa panahon ni Mayor Doy Lechon na ngayon napapakinabangan po. Malaki yung malaki ang tulong na naibibigay nito nitong orange card na ito na iba-iba ng kulay dahil pag nag-iiba po ang iba po ang liderato na iba yung kulay. Pero yung konsepto po ay galing po ito kay Mayor Doy Lechon at ito napapakinabangan hindi lang diyan sa mga public hospital, sa private pandagdag tulong din po itong mga ganitong mga benepisyo. Kung makikita nyo po yung ating Kalapan na City Public Market, isa po yan sa naging proyekto ng ating dating Mayor Doy Lechon. Kaya po naitayo yan nung panahon niya at napakaganda po ng palengke na yan. Lahat po ay napakalinis, gumagana po yung escalator natin. Maayos po yung mga manininda diyan. Wala po tayong problema na kinakaharap na katulad yung mga nangyayari ngayon. Yung problema ng mga manininda diyan, hindi ko alam kung nasolusyonan ba yun. Yung kanilang mga nireklamong problema, pamula dyan sa escalator na yan, na hanggang ngayon nakikita natin na hindi na tumakbo. Wala na yata pag-asa at may plano po diyan pero ang sabi tatanggalin daw yung escalator, gagawin hagdan na pero hanggang ngayon wala pa rin pong nangyayari. Mukhang nanahimik na lang po yung mga taga-palengke diyan, yung mga manininda diyan. Dahil nga wala namang nangyari yata doon sa mga reklamo nila. Yung mga hinaing nila diyan, lalo na doon sa kalinisan. Hindi natin makita yung Minsan napunta tayo diyan Ang dami ng bakanting table. Mukhang nalulugi sila. Ang isa nga sa nirereklamo nila diyan ay dahil nga ay nahihirapang umakyat yung mga kababayan natin lalo na po yung matatanda. Yung sinasabi ko po kanina yung disiplina, yung city discipline, nakita po natin yan noong panahon ni Mayor Doy Lechon. Hindi lang po doon sa yung mga magta-tricycle driver. Kita natin, pag mga tricycle driver nun talagang naka-uniforme. Malilinis sila. Kitang-kita natin nun, may mga chaleco sila na talagang syempre pagka may mga turista nakikita yun yung kalinisan, yung mga disiplina, pagtawid sa pedestrian lane, ay naipatupad po yan ng maayos nung panahon niya. Kaya nga pag may mga turista, may mga balikbayan o kaya mga galing sa Manila pag pumupunta rito, ang sinasabi ba, ang galing ang linis, ang ganda nung siyudad ng Kalapan ngayon. Kita. At tinatanong nga kung sino bang mayor ngayon dito. Talagang maayos yung pamamalakad. Doon makikita natin yung City of Discipline ng panahon ni Mayor Doy Lechon. Isa pa po diyan yung ginaganap natin taon-taon yung Kalap Festival. Ang konsepto po niyan ay sa panahon din po ni Mayor Doyle Lechon. Talaga naman po kung makikita yung liglig at yung mga naging proyekto niya
Kahit naman nung naging congressman siya, makikita nyo talagang yung mga project na nadala niya dito sa unang distrito, nandiyan napapakinabangan, kitang-kita niyo yung mga barangay hall na magaganda, yung mga evacuation center. Nakita, talagang napakadami. Hanggang ngayon yata may mga ina-inaugurate pa, mga hindi natapos eh. Kaya pagdating sa sa pamumuno, maaasahan mo talaga eh. Kaya nga action man eh. Action agad pagka yung may problema. Yung mga kababayan natin, hindi ito pinatatagal eh. Ginagawan agad ng solusyon kung may magagawa. Kaya naman nung 2010 kung matatandaan niyo, noong 2010 naging top 10 most competitive city sa buong Pilipinas ang Calapan City. Yan po ay sa pamumuno ni Mayor Doy Leachon. Yan po ay talagang on the record po yan. Hindi po yan yung basta-basta kinukuha lang ng award. Ay dito ay nakita talaga yung pagiging competitive ng ating syudad. Naging number one most business friendly city rin din po sa buong Pilipinas ang Calapan City. 6 billion pesos worth of business investment galing po sa Calapan City. Yan po ay noong 2011. On the record din po yan. Hindi po yan gawa-gawa, kwento-kwento lamang. Talaga pong yan on the record. Calapan City ay talagang naging most business friendly city ang Pilipinas. At 6 na bilyon po na worth business investment game Calapan City. Kaya nakita natin diyan, di ba? Noong panahon na yun, nagsulputan yung mga kumbaga yung mga fast food chain nasa Manila lang natin makikita. Yung mga Jollibee na yan, McDonald's na yan, at marami pa ibang mga business ay sa panahon po niya yan utay-utay na nagdatingan dito. Ano po? Siyempre, dahil po doon sa mga achievement niya na yun, dahil po doon sa mga achievement na nagawa niya, doon sa mga kumbaga doon sa mga development na naiambag niya sa Calapan City bilang mayor ay ayan, nawala. Dahil nga po doon sa mga achievement niya, yung naging nakita siguro yung mga nagawa niya dito sa siyudad ng Calapan. Naging 10 outstanding young men o TOYM of the Philippines in the field of public service ito si Mayor Doy Leachon. Nabigyan po siya ng award dito bilang isa sa 10 yung young men, na ito'y bihirang ibigay itong mga ganitong mga parangal. Kaya talaga nga makikita nyo po yung performance niya. Kaya wala kang may dito. Ito talagang naka-black and white, may resibo, lahat yung naging proyekto niya, talagang nakatatakdi yan at napapakinabangan ng ating syudad. Sa 2 termino lang po yun kasi sa patatlong termino po, ito po yung tumaas nag-congressman po ito at nakita natin kumbaga, yung galing niya, talagang nakita natin doon sa Kongreso. Kung nakita natin sa ngayon, ang nakikita natin si Congressman Arnan Panaligan talagang naandyan. Ganun din po si dating Congressman Doy Leachon, nakilala din po yan sa Kongreso bilang House Deputy Speaker. Bibira po yan buti na may mga ganyan tayo mga politiko. Talagang nakikita pagdating sa nasyonal, nakikita natin nakakapag-ambag pagdating doon sa mga batas na ginagawa para sa ating bansa. Ano ba yung mga naging proyekto ni Congressman Doy Leachon? Kung makikita nyo po yung mga barangay hall na nakakulay orange, may tatak po yan na MBS, yung mga covered court, evacuation center, yung mga daycare center, senior citizen building,
school buildings at yung co-op buildings, health center. Nandiyan po yan. Lahat po makikita nyo diyan sa mga mga barangay, yung mga naging proyekto niya pagdating sa infrastruktura. Yung legislative buildings, ABC Hall, road concreting project, yung seawall bridges, at yung mga flood control project. Yun, sa flood control project, kung matatandaan nyo po, pagdating naman po sa leadership, ay kitang-kita nyo naman po kung paano ginawa ni Mayor De Leon yung mapakilos yung iba't ibang sektor natin. Nagkaroon tayo ng trahedya sa baha. Diyan sa December yata, ay nakadalawang baha tayo. Dahil lakas po ng ulan noon. Lubog ang Kalapan. Dito talaga nasubok yung leadership ni Mayor Doy. Napakilos niya yung ibang sektor. At tandaan niyo po yung mga sandbagging na ginawa noon, parang kasama yata tayo sa World Guinness of Record ditong sa sandbagging diyan sa kailugan natin. Na talagang nakatulong at naiwasang talagang salantain pa ng mas malaking salanta itong ating syudad. So, yan po si Mayor Doy Lechon. Kahit ano po pong sabihin ng iba diyan kung ano-ano pang paninira, kita niyo naman po yung kanyang mga accomplishment. Naandiyan po lahat. Nakikita, napapakinabangan. Hindi po ito inimbento, kumbaga may resibo lahat yung kanyang mga accomplishment. At napakabilis po. Kahit sabihin ko sa inyo, 2 term pa lang talagang napakabilis nung naging improvement nung Calapan City natin. Kaya lang, siyempre, kinakailangan niyan tumaas. Mas kailangan siya doon sa Kongreso. Natapos niya 9 na taon sa Kongreso ang kanyang termino. Kaya nagbabalik po siya bilang mayor ng Calapan. Okay, batiin natin si nakatutok sa programa natin si paring Ronald Bula tsaka si Sir Mar Bautista. Nakatutok din sa atin si paring M Makatangay. Nakatutok dito sa ating programa. Nakareses po ngayon ang ating kongresyata pero tatlong buwan yata ito recess, but medyo matagal. At ang ating kinatawa ng unang distrito ay narito ngayon sa ating palagay ko nandito sa sa ating probinsya ngayon . Alam niyo pagka nandito si Congressman Arnan Panaligan, talagang yan ay hindi niyo masasabing magbabakasyon niya, pupunta yan sa ibang bansa, nakatulad ng ibang opisyal na talagang makikita mo kailangan ng ating mga kababayan dito, oras ng baha ay makikita mo naroon sa ibang bansa. Si Congressman Arnan Panaligan iba po. Talagang ang gagawin niyan ay pupuntahan niya yung kasulok-sulukan ng ating mga lugar dito sa unang distrito. At aalamin yung problema ng ating mga kababayan. At siyempre susolusyonan. Ibibigay kung anong mga pangangailangan. Lalong-lalo na po yung ating mga magsasaka. Yung mga magsasaka talagang mahal na mahal ni Congressman Arnan Panaligan yan. Talagang pagdating sa Kongreso, laging yung isa nga sa pangako niya dyan, yung rice tarification law. Ngayon, naamyendahan. Bagamat medyo kumbaga nagawa na ni congressman yung part niya. Pagdating do sa pondo ng Department of Agriculture, napadagdagan na ng 30 billion na ngayon, dating 15 billion, ngayon 30 billion na. So, kumbaga nasa kanila na yung bola para ipatupad lahat kung anong dapat gawin. Lagi niyang sinasabi na kailangan magkaroon na tayo ng yung sinasabing self-reliance na hindi tayo aasa lagi do sa ibang bansa. Kaya nga do sa yung makikita nyo yung defense posture, isa po yan do sa naging batas na naisulong niya at naaprubahan. Yung defense posture po, yun po yung pagpapalakas ng ating industrialisasyon yung paggagawa ng barko, ng mga barkong pandigma, kayang-kaya naman po ng ating mga kababayan yan. Kulang lang siguro yung suporta ng ating gobyerno. Pero ngayon, may mga barkong gawa na dito sa atin. Kung makikita nyo, yung mga iba yata dyan sa mga Montenegro na yun, gawa yata yan dito sa atin, sa Lucena kaya naman ng ating mga Pilipino. Kailangan lang siguro yung suporta ng ating gobyerno para talagang lumago yung ating industriya pagdating diya sa mga ganyang bagay. Pagdating naman po sa agrikultura, talagang yun nga, kaya nadagdagan yung
budget diyan. Kasi nakita ni Congressman Arnan Panaligan na importation nakadepende lagi tayo sa importation. So sinasabi niya na dapat yung sariling atin mapaunlad at tutukan natin yung sarili nating agrikultura. Hindi dapat tayo kontrol ng ibang bansa pagdating diyan sa sa usapin ng pagkain. Kasi mamaya hindi tayo mabigyan ng supply ng bigas ng ibang bansa. Paano kung hindi maayos yung ating agrikultura? Dapat talagang pagbutihin pamula do sa mga kung anong suportang may bibigay natin, ibigay dapat ng gobyerno. Ito, kanina lang yata, nanonood ako ng TV, mukhang mag-i-import na naman tayo ng ng mga sibuyas. Kung kailan naman mag-aanihan yata itong mga magsasaka natin ng sibuyas, saka naman i-import. Mukhang mali po yung mga patakarang ganyan. Mukhang kumikita lang diyan sa pag-import. Yung mga tiwaling mga importer. Siyempre, kasama na rin po diyan yung mga kasapakat nila sa gobyerno. Kaya po siguro tayo nakatali sa sa lahat na yata ng bagay tinali tayo sa importation kasi nandiyan po yung pera sa pag-import. Hindi po natin na-develop yung sariling atin. Okay, batiin ko naman si Konsehal Popong Ortega Diaz sa bayan ng Victoria. Tumatakbo po ito bilang mayor ng Victoria. Balita natin isang araw namigay daw diyan ng Ormeco ng ayuda. Diyan sa parte ng Victoria. Sana naman hindi ito pinakialaman ng mga kandidato diyan. Kung nakakapamigay diyan sa bayan ng Victoria, sana dito rin sa Kalapan. Mamigay din naman. Kami naman kasali din naman kami sa sa kooperatiba baka para naman medyo maambunan na mga ayuda yung binibigay diyan sa Victoria. Yung kahapon meron daw pinamahagi ang mayor diyan. Galing sa Department of Agriculture. Yung mga biniyata, may mga biniyatang pinamahagi diyan Kaya lang yan naman isadya talagang programa ng Department of Agriculture. Ang problema minsan sinasakyan ng mga politiko yung mga ganyang ahensya. Kaya pinagbabawal sila doon sa pamimigay ng ayuda, lalo na ngayon. Dahil nga nagagamit nila. Iniisip kasi ng mga tao, galing sa kanila Yung mga pinamimigay sa mga ganyan, hindi nila alam. Galing din sa pera ng gobyerno yan, na binabayad din naman ng tax, na galing din sa kanila. So, mahirap pagkaganyan yung sistema natin, na pag may mga binibigay, yung iba't ibang ahensya ng ating gobyerno, sasakyan lang nila. Sila pa yung pupunta ron at mag-i-speech kasama pa yung mga kandidato nila. Sana maiwasan yung ganyan. Binabati ko si Medrap Kian Leandro. At si parang Edwin Welgas. At syempre si Bats Mark Macarig na nakatutok sa atin sa alam ko sa San Francisco, USA to kumusta diyan paring Mark? Nakatutok din sa ating programa si dating Konsehal Froilan Alan Manibo. Binabati natin. Okay, pero bago tayo magtuloy-tuloy, may gusto lang tayo parinig, isang deliberation. Lagi natin itong dinidiscuss pero gusto kong laging discussin ito dahil para baka naman sakali makakarating na sa pamunuan ng provincial government na aprobahan na itong ating conversion ng Mimaropa Regional Hospital. Mahirap po yan po kapakinabangan ng ating mga kababayan, lalo na yung mahihirap. Sana po hindi ito pinatatagal. Okay. And one last point, ma'am, very quick lang. Aware naman kayo doon sa bill na final ko to renationalize yung aming provincial hospital, ibigay sa DOH as a regional Mimaropa Hospital kasi walang regional hospital ang Mimaropa region. Nakapasa na sa House yun, pero na-pending sa Senate because of a contrary opinion ng provincial government na ayaw nilang ibigay sa DOH. Wala po kaming regional hospital
no, disadvantage yung aming region. Pero may counter proposal ng provincial government na sa halip na i-convert yung existing provincial hospital ay i-donate yung isang property ng provincial government para doon itayo ang regional hospital. Ko lang ipaiwatig na itong ideya na meron tayong DOH hospital per province ay namuo sa isipan ko dahil sa problema ng healthcare sa Mimaropa. Kasi nga yung Mimaropa, tatalong ka pa ng isla para makapagpagamot sa sila yata sa Batangas. Tumatawid sila ng pera ng Batangas o lilipad sila ng Manila. So, malaking gastos. So, sabi ko, ang solusyon lang talaga dyan, yung Mimaropa, bawat isla, Mindoro, Occidental, Oriental, kailangan meron silang DOH hospital talaga. At wala kasi kayong hospital doon sa aming region. Ang problema ko lang po, yan nga, mas gusto ko sana ma-take over yung functioning na. Kasi may services na. Correct. Palalakasin ko may nila. Facility na ron. Pero kung kontra naman yung may-ari at nagpapatakbo ng ospital na yon, tatanggapin ko rin yung lupa at saka natin hihingan ng pondo ang Kongreso para patayuan din. That will take time. That will take time. Pero yung provincial hospital, na ako yung nagpagawa no, kay Governor naman, nandun take over na lang. So kung anong tama, ipilit natin, ha? Sige po, parang yung health center nyo, 2013 pa. Yes, and ayun na mangyayari sa 10 taon. Madam Chair, 2013 pa yon, hindi na pondohan. Nagbigay pa ang city government o kay mayor para lang matapos. Pero kulang pa rin So, sana naman commitment din yan. Yes po, Sec Ed. Yes, Madam Chair, we commit to assist Mindoro for the renationalization. Maraming Whatever is salamat agreed upon. Pag-uusapan na lang siguro face to face para magkaroon ng agreement or consensus. Okay, salamat and congratulations to Kong Panaligan. Maraming salamat, Madam Chair. Yan pang virtue pa nag-aantay. Kahit po nung siya yung naging mayor, naging governor, at ngayon ay congressman. Kaya na ngayon, sinulong niya ito itong conversion ng ng regional hospital dito sa yung Mimaropa, kasi yan, para pagka nagkaroon po tayo niya, parang yung sa Batangas Regional nakita niyo yung Batangas Regional, napakaganda po, talagang kompleto sa gamot. At halos yung mga yung pasilidad, yung mga ginagamit sa mga medical equipment, naandun po lahat may yung magagaling na doktor. Dito sa atin, magagaling naman ang doktor natin dito sa atin talaga mga espesyalista at kilala mga universidad nag-aral yung ating mga doktor dito. Kaya lang, ang problema, ang lagi nga reklamo diyan sa ating provincial hospital, yung yung kawalan ng gamot, yung kakulangan ng mga medical equipment na gagamitin. Siyempre, kahit anong galing mo naman siguro, pagka yung padut-dut-dut ka lang, wala ka namang gamot na may re-reseta. May re-reseta ka, pero wala namang makukuha doon. Yung ating mga kapatid na mahihirap naman, hindi naman mabibili yung mga gamot. Merong mga nagtitinda ng gamot dyan, Yun nga, nakakapagtaka, bakit may mga butika dyan sa harapan, napakaganda pong move yung ginawa ni Congressman Arnan Panaligan, na maging regional. Kaya lang, nung nasa Senate na po, nakakalungkot po, nasa Senate nito, hinabol ng ating provincial government at iba yung version nila. Matagal tatagal yung version nila Ang version nila ay itong ating dating provincial hospital sa bundok ang gagawin. Kaya lang tatagal kasi kailangan pa daw diyan ang deed of donation ng lupa. Hanggang ngayon wala pa. At sa tingin ko hindi rin naman strategic yung lugar, bundok yan tapos dadaan ng siyudad ng Calapan. Mahirap diyan. At isa pa, yung sinasabi, tatagal ito ng mga 7 taon. Gagawa pa kasi ng mga diyan mga building o infrastruktura na naman yun pag gumawa ng building diyan sa bundok na dating provincial hospital. Sayang yung oportunidad na yung sinasabi nga ni Secretary Herbosa na mas pabor na siya na ang gawing regional hospital itong kasalukuyang ginagamit natin. Kasi ito operational na ito dadagdagan na lamang ng mga equipment, mga doktor, mga health worker, o yung mga gamot ibibigay diyan. Ano pa po bang hahanapin natin diyan? Lagi natin pinoproblema yung ating provincial hospital dahil sinasabi mahirap talagang budgetan yan. Ito na yung pagkakataon natin. Yung ibinabudget natin diyan ay pwede pa nating kunin at ilagay sa ibang bagay kasi national na ang magbabudget diyan, gagastos diyan sa lahat ng
pangangailangan diyan. Ang isa pa diyan, alam niyo kung bakit yung mga yung mga health worker diyan nakakaawa din naman po, walang mga security of tenure. Yung iba diyan, palakasan. O yung iba diyan, sabi nga ayan tatagal na pero naunahan ng mga malalapit sa sa mga matataas diyan pagka may mga ang tawag doon, may mga baker-baker. Meron akong kaibigan diyan, kabatch. Pamula pa security guard na doon sa bundok hanggang ngayon. Magre-retire na hindi man lang naging regular. Samantalang may mga isang taon pa lang diyan mga regular na At ang mga issue diyan, meron pa daw diyan di umano na may mga item hindi naman daw yun talaga yung trabaho nila. So, problema din pagka election itong mga doktor natin. Yung mga pag nagkakaroon ng election, syempre naiipit yung mga doktor diyan dahil sa politika. Kung national na po yan, yung problema ng mga health worker diyan, mga doktor diyan, malulunasan po. Dahil national na kumbaga yung sweldo ng mga health worker diyan, national na po magpapasweldo. Standard po sa Manila yan. Yung mga doktor po natin, hindi na po yan pwedeng hawakan ng mga politiko na kaya minsan naiipit diyan di ba po napakaganda nun kung ito yung may papatupad agad. Kaya lang ito ang problema hindi natin malaman kung bakit ito hinabol pa Ito matagal na, pinahirapan tayo dito sa kumbaga yung deliberation. Tapos yung na-approve sa Kongreso, pagdating sa Senado haharangin, at iba yung plano nila. Sana nung na-approve, alam ko kine-claim nila na nasa kanila yung concept yan pero nitong aprobado na, bakit biglang umatras? Sana naman ang dami nating advantages pagka yan naging regional hospital na. Ano yung maging advantages natin diyan? Syempre, mas mataas na yung serbisyo may bibigay, yung sa pangkalusugan. Bilang isang regional hospital, magkakaroon tayo ng mas maraming advance, yung sinasabi natin kanina, yung mga medical equipment at mas kwalipikadong mga doktor at espesyalista. At mas maraming ospital na serbisyo na hindi kayang ibigay ng isang provincial hospital. Yun po Yun po ang isang advantages diyan Isipin nyo, dadagdagan tayo ng mga doktor. Although madaming magagaling na doktor diyan, madadagdagan pa. Kasi lalaki po yung benepisyong ibibigay diyan sa ating regional hospital ng national. Ano pa? Yung mas madali pong access sa specialist care. Ang mamamayan ng Oriental Mindoro at kalapit na lugar ay magkakaroon ng mas madaling access sa mga espesyalistang pangkalusugan at mas kumpletong paggamot. Kaya hindi na po nila kailangang pumunta dyan sa Batangas, yung regional hospital. Hindi na nila kailangan pumunta. Dito na lang sa atin sa probinsya. O di malaking ginhawa po 'yon. Di ba hindi ka nagagastos sa barko, napakamahal pa naman ang pamasahe sa barko. Dito na. Nandito na sa atin. Advantages po sa atin ang regional hospital. Kaya dapat po panawagan natin aprobahan na po ito at wag na magpaligoy-ligoy pa. Yung pagpapalawak po ng kapasidad, mas maraming pasyente po ang matutulungan at pagkakaroon ng mas maraming bed capacity ang ospital. Makikinabang dito ang mga mamamayan. Lalo na po yung sa panahon ng mga emergency at mga kalamidad. Tandaan nyo po nung nagkaroon tayo ng pandemic, 'di ba? Ang laki ng problema natin sa provincial hospital noon. Kulang sa gamot, nagkakaubusan ng oxygen, kulang sa bed. Hanggang ngayon naman kulang pa sa bed. Makikita niyo, pumunta kayo diyan. Makikita niyo yung iba nasa hallway. Sa room, makikita niyo talagang siksikan yung ating mga kababayan. Kumbaga, mukhang hindi ka gagaling kasi hawa-hawa na pinag-aari na lamang. Kaya siguro talagang isa lang alang nila itong ating pagkakaroon ng regional hospital. Ano pa? Yung pagtulong sa lokal na ekonomiya. Siyempre, ang pagpapalawak ng ospital, siyempre magdudulot ito ng mga bagong trabaho at negosyo sa rehiyon. Mula sa mga healthcare worker hanggang sa mga suportang industriya tulad ng pagkain at transportasyon. Siyempre, yung Mimaropa na ito, di ba? Mimaropa na ito, yung ibang taga-lugar pupunta dito. Maghahanap ng matutulugan yan, mga hotel o kaya mga matitirahan. Kakain yan dito, transportation. Magki-create po ng trabaho kung talagang magiging regional hospital na yan. May advantages po talaga. Kaya dapat talagang mag-isip
ang provincial government. Pag-isipang mabuti ito, kung bakit pinatatagal pa ito. Siyempre, doon sa sa mga emergency po, yung mas mahusay na emergency response, madali po tayo mag-response sa pagiging regional hospital. May mas mataas na kakayahan ang ospital magbigay ng agarang lunas, lalo na sa mga kalamidad, aksidente at mga pangangailangan ng malalayong lugar, barangay. Di ba, napakaganda po nun, yung mga ganong mga adbentahe. Yung pag-angat ng kalidad ng buhay sa pagtaas ng kalidad ng mga serbisyong medikal, mas magiging magaan ang buhay ng mga mamamayan at mas madali. At siyempre, mas mabilis nilang makukuha ang mga kinakailangang serbisyo sa kalusugan na makakatulong sa pagpapanatili ng kalusugan at kabuhayan. Yan po yung mga ilan lang po yan sa mga advantages ng ng regional hospital. Kaya tayo bilib tayo kay Congressman Arnan Panaligan. Ngayon, meron siyang binuksang project diyan sa parte ng Bako, yung isang community hospital. Makita nyo, nung panahon niya nabuo ang itong ating bagong provincial hospital. Napakaganda po niyan. Diyan sa Santa Isabel. Siya rin po ang sa panahon din po niya nagawa yan. Yung ating provincial hospital. Yung ating mga community hospital dito sa South, siya rin po ang nakapag-project niyan. At ngayon po dito sa Bako meron na. Sana magkaroon din dito sa sa Calapan. Sa bagay, kung nandito na regional di mo na kailangan ng mga ganyan. Yun ang yung isang kagandahan sa isang politiko, alam yung prioridad ng mga proyekto. Yung kumbaga, itong kailangan, health, mas kailangan ito ng ating mga kababayan. Yung iba gagawa lang ng mga infrastruktura, gagawa ng mga building. Hindi naman 'to yung talagang dapat i-prioridad. Sana itong health natin ang bigyan ng pansin. Binabati ko nga pala si paring Nelson Arcega, yung kanyang restaurant bubuksan, yung Chicharap. Ito yung magaling magluto, talagang chip ito ng mga luxury ship. Kaya lang balita ko alis uli pero pasyalan nyo po yung kanyang pwesto diyan sa Parang. Makikita nyo yung masasarap na pansit diyan. Diyan sa may parte ng salong, alam ko may bubuksan ito yung Chicharap, chip a la pobre. Yung kanyang bubuksang restaurant diyan. Ay, kahapon po meron po tayong natanggap na report na meron daw isang dating konsyal tumatakbo sa mas mataas na posisyon, nagkakabit ng mga tarpaulin diyan sa parte ng Victoria. Ay, ayos lang po sana yun. Kaya lang, ang gamit ay sasakyan ng gobyerno. Ginagamit yung sasakyan ng gobyerno. Alam ko, bawal ito siyempre, pagasolina pa. Sana'y matingnan ng Comelec, hindi lang napicturean pero bawal po yan. Yung paggamit ng mga government vehicle, pagdating sa pagkakabit po ng mga tarpaulin, ay bawal pong gamitin yan. Lalo na pagkadating ng eleksyon, bawal pong gamitin sa kampanya yan. Malapit na po ang kampanya, at sana ay matuto tayong pumili ng ating mga kandidato. Tingnan po natin yung mga track record nila. Mahirap po pag sa debate tayo naniwala. Pag sa debate po, makikita lang natin din yung magagaling magsalita, magagaling mambola, magagaling yung matatabis magsalita. Pero may mga tao po hindi po magaling sa ganyan pero gawa ang action yung ginagawa. Kaya tingnan po natin yung track record. Katulad po ni dating Congressman Mayor Doy Lacho. Pag-aralan po natin yung track record ni Mayor Doy. Makikita niyo po doon kung yung yung mga accomplishment niya, napakabilis po, napakadami.
sa loob po ng 2 termino bilang mayor ng city, ay napakarami pong accomplishment na nagawa ni Mayor Doy. Na naandyan po. Naandyan po lahat yan eh. Naandyan po napapakinabangan ang mga naging proyekto niya. Kaya track record po, hindi yung magagaling lang sa debate. Yung debate, pwede kang bulahin eh. Pwede kang paikutin eh. Pero yung track record na ginawa mo, lalo na doon sa mga incumbent, yun po ang tingnan natin. Meron nangako nga sa atin diyan, ang tagal nangako na unang termino pa lang pinangako na nga yung problema natin sa power supply eh. Pero hanggang ngayon wala. Magaling ito magsalita, laging comment dito, magaling magsalita. Talagang sabi nga nung isang nakausap ko eh, pare pagka talagang kausap mo eh oo ka talagang makikinig ka. Kaya lang pag umalis, pag naghiwalay na kayo, mapapatingin ka sa taas at parang isip parang may mali. Kaya tingnan natin yung track record ng tao, yung ano ba yung mga nagawa niya. At syempre doon naman sa mga baguhan pumapasok sa politika, may tingnan din natin baka kung sakasakali bigyan natin ng pag-asa, baka ito makapagbigay ng solusyon sa mga problema natin. Yung kinakaharap natin problema dito sa probinsya, napakarami eh. Isa na po nga din yung power supply natin. Sabi nga ni Congressman Arnan Panalingan, dapat yung magiging susunod na gobernador ay yung may mga plano pagdating sa sa kalikasan, diyan sa power supply, doon sa health, sa trabaho. Yan po mga importante na kailangan makita nung mga susunod na kung sasakaling merong uupo pa po na bagong leader natin. Tingnan yung sa environment, di ba? Nakita niyo naman. Ano nangyari? Na-approve agad yung yung Armorac, extraction ng Armorac. Sa tingin ng ating mga environmentalist, mali ito. Ito isang forma ng pagmimina. Kaya tinutulan nito pero napakabilis pong aprubahan. Pero yung problema natin sa health, katulad ng provincial hospital, ay wala. Hindi agad na gagawa ng paraan. Pero ito pong sinasabi nga na makakasama sa kalikasan, yung extraction ng Armorac, napakadali po. Pati nga po yung katutubong mangyan natin. Napasang-ayon dyan, napaperme. Hindi niya alam, pinag-aralan na maaaring baka ang maapektuhan ay yung mga kapatid nating katutubo din. Pag inalis mo yung malalaking bato na yan sa kabundukan. So, ang katiwiran nila noon, kailangan tanggalin yan dahil para mapagtamnam daw. O kaya sabi, nakadelikado daw. Nananahimik yung mga bato doon. Mamaya ibang mangyari. Kita mo yung bato diyan sa may pola, nakita ko. Ang lalaki ng bato diyan. Ang gaganda nung pagkakatayo na din. Pag inalis mo, sigurado guguho yung yung bundok diyan. Dahil wala na po yung kakapit diyan eh. Dapat po yung mga ganyang bagay ang makita ng ating mga kababayan. Pag-aralang mabuti, yung mga iboboto nila. Yung dapat yung laging sinasabi natin, yung track record, napakahalaga po niyan eh. Ngayon, lalabas na naman nga. Sa TV nga lang, pag nakita nyo yung mga debate diyan, mga dati ng politiko na rin naman yung nagsasalita dun eh. Pero bakit ganito pa rin yung bansa natin? Bakit ganito pa rin yung ating bansa? Pero sila, ang tagal na, yun na rin sinasabi nila. Doon sa mga pinaglilingkuran nilang mga probinsya. Dito sa atin, isang malaking issue pa ngayon dito sa atin, di ba? Yung political dynasty. Yan pong mahirap. Pagka po yan ay isang pamilya na ang nag-rule dito sa atin sa probinsya, mahirap po yan. Base sa pag-aaral po ng mga eksperto, halos lahat ng halos sa majority na pinamumunuan ng political dynasty ay hindi po maunlad. Meron naman po maayos, kaya lang dito tayo sa marami pa naman po tayong magagaling na kababayan na pwede pong manungkulan. Hindi lang naman po dapat isang pamilya eh. Sasabihin nila, hindi naman political dynasty ito eh. Dahil yung isa, dati na naglingkod dyan eh, bilang mayor. Yung isa naman ay vice governor. Bakit nun? Walang issue ng politika. Walang issue ng political dynasty. Iba po yun. Ito po yung probinsya na pinag-uusapan. Kumbaga, ikaw mayor noon. Ngayon naman sa probinsya na ito, provincial government na, kung ang governor diyan ay ang kapatid mo, tapos ang governor diyan, kapatid mo din, paano pa magkakaroon ng check and balance? Pagdating doon sa mga proyekto, baka mamaya uuna lamang. Mahirap po yan ganyan.
Kaya mawawala pa yung check and balance yan at hindi po yan advantages dito sa ating ibang mga politiko na pwede namang maglingkod ng maayos. Ay, interviewin po sana natin si Congressman Arnan Panaligan. Kaya lang medyo nasa meeting po siya ngayon. Meron pong meeting na inatin at baka Monday ay ma-interview natin siya. Madaming kaganapan. Sinasabi nung iba bakit daw pumirma si Congressman Arnan Panaligan do sa impeachment complaint. Yun ay katungkulan ng isang mambabatas katungkulan ng isang mambabatas na kung merong grounds, meron talagang basihan yung inihahaing reklamo katulad ng sinasabi nga natin yung betrayal of public trust, yung paggasta ng malalaking pera. Dapat lang trabaho nila yan. Ang masama diyan may nangyayaring ganyan. Nangyayari, nawawala yung malalaking pera, milyon ang nawawala. Tapos nananahimik ka, wala kang stand. Baka naman mapagkamalan ka na ikaw yung nakinabang diyan, kaya naambunan ka dyan sa perang nawawala na yan. So tungkulin ng ating mga mambabatas na mag-imbestiga pagdating sa ganyang usapin. Ngayon sinasabi nila, bakit lahat naman yan Adi mag-file din sila ng complaint para lahat na, pati sasabihin nila si Pangulong Marcos, bakit meron din yung perang malaki, may mga blanco. Di ihayin nilang reklamo, magreklamo din sila. Para makita natin, yun ang demokrasya para makita natin yung lahat kung sino ba talaga ang may mga pagkakasala diyan sa mga nangyayaring impeachment na yan. Para kasi ang nangyayari ngayon ang naglalaban Duterte at Marcos lang Meron pong sumusubaybay diyan na sa mga issue na yung taong bayan po na tahimik lang sinusubaybay ang issue na yan. Hindi nagalaw. Pero pinag-aaralan. Kasi nga nakikita ngayon parang labanan lang ng Duterte at Marcos pagdating dyan sa impeachment complaint. Tingnan nyo, magbasa kayo ng social media. At talagang kung magbanatan yung mga troll nila diyan. Yung ibang troll diyan dati na Marcos. Ngayon Duterte na, yung ibang dating Marcos ngayon Duterte na. Sabi wala na daw ang unity, tinatawanan tuloy sila ng nakakamping. Yung kakamping daw nandiyan buo pa. Pero itong unity na wala na. Okay, wala na tayong oras at abangan nyo po sa susunod na Lunes. Madami po tayong tatalakaying issue. At medyo magdala kayo ng payong. Laging minsan nainit, naulan. Sa gabi malamig. Okay lang yun Pag sa gabi, okay, masarap matulog. Abangan nyo po uli ang programang Balita Talakayan sa Lunes po magbabalik.